Ayan, guys, gusto ko lang humingi ng pasensya dahil nadadamay ang buong Pilipinas dahil sa ilang Bicolano na walang ginawang matino sa gobyerno. Nakakalungkot kasi sa totoo lang, kung titignan natin, ang Bicol ay malakas na botante. Bakit? Kasi ang daming naging senador na Bicolano. Raul Roco, Chis Escudero, Nasan, De Lima, Trillanes, at naging VP pa si Leni Robredo. Naging VP pa si Leni Robredo. Pero wala. I mean, ano ba ang magandang nangyari sa Bicol? Sa totoo lang, nakakalungkot man, pero talagang wala. Ngayon, ito, kaladkad na naman ang Bicol sa kahihiyan dahil sa mga flood control issues na yan, diba? Number 1 na yung Ako Bicol Party List. Alam naman natin, Saldico, na sabi nga nasa US na ngayon. Can you imagine, pangalan pa lang Ako Bicol Party List at hindi nawawala ng seat yan sa Congress, ha? Take note. So, eto, talagang nakakahiyaman, nakakalungkot man aminin, pero talagang gamit na gamit po ang mga Bicolano at walang kasalanan ang mga Bicolano dahil ang mga Bicolano mismo ay naghihirap Ang mga Bicolano mismo talagang walang asenso, sa totoo lang, ang mga lugar sa Bicol. Nakakalungkot man, pero yun yung realidad. At pasensya na, humihingi ako bilang isang Bicolano, pasensya sa buong Pilipinas na naapektuhan. Anyway, hindi lang naman Bicol, pero talagang yun marami pa rin mga kongrista na may mga kinalaman din sa mga issue na to. Pero number 1 na ngayon ay sikat na sikat yun nga, Ako Bicol Party List. Tapos yung si Congressman Ridon pa nandyan din. Sa totoo lang, ako'y nagtataka bakit karamihan ay eto mga taga Bicol ang naka-front na dumidepensa sa Congress ngayon. Grabe ang nangyayari sa Pilipinas. Pero yun na nga, guys, walang kinalaman ng mga Bicolano sa nangyayari. Siguro ang pagkakamali lang talaga ay binoto. So sana mula ngayon, hindi dahil may pangalan na Bicol, hindi dahil Ako Bicol Party List o Bicol Ako, kung ano-ano man kino-connect na Bicol sa mga party list nila o sa kahit anong kandidato o kahit sinong kandidato na tumatakbo, sinasabing Bicolano sila, guys. Hindi, maging maingat pa rin tayo, maging matalino tayo sa pagpili ng mga kandidato. Huwag tayo basta-bastang porke Bicolano iboto ka agad. Matuto na tayo sa ating mga pagkakamali. So ngayon, nasaan na sila? Nasa US, si Saldico, nagpapagamot daw, di ba? Yun lang, guys, yun lang. Pasensya na talaga. Nadadamay kayo, ang Pilipinas, sa mga kalokohan ng ilang Bicolano na wala namang, Diyos ko, sa totoo lang, hindi ko alam kung may totoong concern sa Bicol mismo. Wag na natin sabihin na sa buong Pilipinas, sa Bicol na lang. Sa laki ng pera na kinita, di ba? Bilyon-bilyon kung talagang gustong tumulong sa Bicol. Hindi. Tumakbo pa yung kapatid, congressman din. Yung si Kito, yan, Kito ko, yan, mga kalukuhan. Tapos yung isa pang kapatid na babae ay nag-vice governor din. Grabe, sa totoo lang, kawawa ang mga Bicolano, kawawa ang mga Pilipino. Hindi lang naman actually itong mga Bicolano, dami pa rin talaga sa gobyerno natin. So guys, once again, pasensya na. Bilang Bicolano, ako'y nahihiya. Nakakahiya, sa totoo lang. Nalulungkot, syempre nalulungkot. Anyways, salamat. God bless you. God bless the Philippines.